sa testimonya ng dalawa, isang Zaldico at isang Yusek Bernardo. Sinasabi nila na direktang inutos ni Pangulong Marcos ang insertion ng at least 100 billion pesos. Wala pong lusot. Nakasaad sa mga binanggit nating probisyon sa batas na nasa Pangulo ang huling pasya para gastusin ang unprogrammed appropriations. Naku po! Imposibleng di dumaan sa Malacanang ang mga desisyon sa paggamit ng UA. Direktang pananagutan niya ito at hanggang ngayon wala pa ring buong paliwanag sa pinagdalhan ng pera na ito. Pangatlong araw na nga ho ng impeachment complaint na inihahain dyan kay Bongbong Marcos sa House of the Representatives, kung saan mga ka-update lumabas na ho ang isa sa ating pinakahihintay na si Zaldico. Dahil dito mga ka-update, pati ho si Bernardo nagsalita na sa 8 billion kickback na di umano ni Marcos Jr. doon nga sa 100 billion na pondo o doon sa 100 billion na kanila hong pinaghati-hatian sa isang proyekto. Kaya mga ka-update, wala ho tayong pahahabain dito. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho. And kaya mga update, pakinggan na ho natin itong naging pahayag nito si Renico na matindi nga ho talaga ang pagnanakaw nito si Marcos Jr. Matindi ho mga ka-update dahil bumaliktad din ho siya dyan sa administrasyon. Dahil noong mga nakaraang buwan pa nga lang, hindi ho siya kumbinsido na magnanakaw si Marcos Jr. Pero sa panahon ho ngayon mga ka-update, nagtaliwas ho nag-iba ang ihip ng hangin at bumaligtad sa administrasyon ni Marcos Jr. Hindi lang ho yan, pati nga ho itong si Antonio Tino mga ka-update na number 1 basher, number 1 hater ni BP Sara, pinanggigigilan niya na rin ho itong ang si Ngagba. Kaya mga ka-update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa, rekta na ho tayo sa ating punto de vista. A simple but vital principle. Impeachment must protect the Constitution, not weaken it. With that understanding, we now proceed to the inquiry on sufficiency in substance of the Maza et al. Impeachment complaint. To guide our proceeding today, we will be maintaining the ground rules, and I wish to reiterate the 6, and that is, please wait to be recognized before you speak. To begin with, we recognize the endorsers of Masa et al. Impeachment complaint, the Honorable Tino, the Honorable Co, and the Honorable Ilago, for the manifestation of their position with regards to its sufficiency in substance. You may proceed. Maraming salamat, Madam Chair. Sufficient in substance po ang impeachment complaint ni na complainant Lisa Masa et al. Na aming inendorso. Ayon sa ating rules, ang requirement ng sufficiency in substance ay ganito. Babasahin ko po ang rules. The requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charged and determinative of the jurisdiction of the committee. Isa-isahin po natin ang mga elemento na yan at ipapakita na kompleto po ang complaint and therefore dapat na aprubahan ang complaint na ito batay sa sufficiency in substance. Una po, the offense charged. Sa complaint po, malinaw ang offense. Ito po ay betrayal of public trust na isa sa mga malinaw na batayan sa konstitusyon para sa impeachment at ito ay betrayal of public trust ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., impeachable official. Ano po ang betrayal of public trust? Ayon po sa konstitusyon, ito ay pagtataksil sa tiwala ng publiko o ipinagkaloob ng publiko. Ayon sa konstitusyon, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. No?
Inilinaw pa po ng Korte Suprema sa Gonzales versus Office of the President of the Philippines. Sabi niya rito, Diyan mga ka-update, nakikita o naririnig naman ho natin, nangangabulol-bulol na rin itong si Tinyo na narinig niyo ho, Office of the Vice President. Gusto niya hong banggitin kasi yun naman talaga yung pinag-iinitan ho nila. Yan po yung Vice Presidente na gusto ho nilang i-impeach, hindi naman itong si Bongbong Marcos. Napipilitan lang ho yung mga yan. O kumbaga mga ka-update, pinapakita lang ho nila sa taong bayan yung public trust. Kasi di ba kahapon dyan sa kamera, sinabi niya ho dyan mga ka-update, malinaw na hindi raw ho impeachable offense yung paggamit ng Coca-Cola ng presidente. O paano pa ho tayo maniniwala dyan sa Serzuela sa mababang kapulungan? Paano pa ho tayo maniniwalang literal na gusto ho nila ma-impeach ang presidente? Ang katotohanan lang naman dyan, nagbabadya-badya lang ho yung mga yan, mga ka-update. Sa una, maganda ho yung botohan, di ba? Maganda. Papagita nila na pabor sila sa impeachment. Pero tignan nyo ho, bandang huli, anong mangyayari? Bandang huli mga ka-update, si Sara Duterte ho yung babalik ta rin ho nila, yung presidente ho ililigtas nila, si BP Sarap, yan na ho yung pag-iinitan niya nila. Tignan lang ho natin mga ka-update. Kasi lagi naman hong ganyan. Yan sila Dilima? Mapagkakatiwalaan ho ba yan? Ha? Mapagkakatiwalaan ho ba yan? Si Luis Tro, si Abante, mapagkakatiwalaan ho ba yung mga yan, mga kabit? Tanong ko lang ho, ayan pa, isitin nyo. Mapagkakatiwalaan nyo ho ba yung mga yan? Tuta nga ni Marcos yung mga yan, di ba? ito, betrayal of public trust refers to acts which are just short of being criminal but constitute gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, and gross exercise of discretionary powers. So nakita po natin ang betrayal of public trust, hindi lang criminal act, kung hindi, sabi rito, gross exercise of discretionary power, o di kaya inexcusable negligence of duty. So pwedeng may ginawa, pwedeng may hindi ginawa na maaaring maging betrayal of public trust. Okay, so ayan na po ang grounds, malinaw na nakasaad sa complaint. Ang kailangan na lang po yung recital of facts na siyang batayan ng betrayal of public trust. At malinaw na kumpleto rin po ito sa recital of facts constituting betrayal of public trust by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa complaint po, may tatlong bahagi, tatlong parte na pinagbabatayan ng betrayal of public trust. Doon po tayo sa una. Ang una po ay itinatag, pinahintulutan at pinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang isang opisyal na patakaran ng allocables at non-allocables sa pagbubuo ng DPWH budget. At ito ang naging batayan at bahagi ng isang buong sistema ng sentralisadong korupsyon na nagresulta sa tinatawag natin ngayong flood control corruption scandal. No? Ano po ang patakarang ito po? Ang patakarang ito ay nakasaad sa opisyal na dokumento o publikasyon ng DPWH nilabas ng Office of the Secretary noong July 2022 sa pinakasimula ng Bongbong Marcos Jr. presidency. Ang titulo po ng dokumento ay ang High-Level Budget Allocation Formula, the Baseline Balanced Managed or BBM Parametric Formula adopted in 2023 National Expenditure Program NEP Preparation. Yun po ang buong titulo niyan. At ang pinaka-importante po para sa diskusyon natin, kasama po o tinatakda po ng patakarang ito na ang quote, priorities of the leaders of the national government and the legislature ang
isa sa magiging batayan ng pagbubuo ng NEP. No, so malinaw po, mga individual na prioridad ng mga leaders of the national government and the legislature. So tinutukoy po niyan, walang iba kundi ang mga pinakamataas na opisyal ng ehekutibo at ng lehislatura. Fact. Recitation of fact. Okay. Isa pang recitation of fact, ayon sa testimonya ni dating Yusek Bernardo ng DPWH sa Senado, sinabi niya na ang mga leaders na ito ay siyang naging mga proponent at dumaan sa proseso ng rigged bidding ang mga proyekto na naipasok sa NEP at naaprubahan sa GAA at pinagbatayan ito ng mga kickback o di kaya tinatawag niyang commitment. Actually, mga advance. Ayon sa kanya, na kahit hindi pa naaprubahan, ang GAA ay binibigay na sa mga opisyal na tinatawag na proponent. Okay. So, yan po ang unang set ng mga facts na ating na nakapaloob sa complaint at pinagbabatayan ng betrayal of public trust. Nakabatay po ito sa opisyal na dokumento ng DPWH at sa public testimony, published testimony ng whistleblower na si Yusek Bernardo sa mga proceedings sa Senado. Ang pangalawang bahagi po ng recitation of facts natin ay kaugnay sa unprogrammed appropriations. Inabuso ni Pangulong Marcos ang kanyang discretion sa pagpapatupad ng unprogrammed appropriations sa 2025 General Appropriations Act. No? Ang unang abuso, sabi sa Section 35, Chapter 5, Book 6 ng Administrative Code. Sabi rito, exemptions from lump sum appropriations authorized for any purpose or for any department, office, or agency, and so on, shall be made in accordance with a special budget to be approved by the President. So that is a fact. Sabi, ang lump sum appropriations, kasama po ang unprogrammed appropriations, ay magagamit lamang sa approval ng Presidente. Fact. Another fact, sa 2023, 2024, 2025 General Appropriations Acts ay pambihira po ang naging paglobo ng unprogrammed appropriations, 807 billion, 731 billion at 363 billion in those years. No? Isa pang fact, ginamit po ng Pangulo ang kanyang discretion para aprubahan at i-release ang pondo para sa 213 billion pesos na halaga ng mga karagdagang proyekto ng DPWH. Naku po! Kabilang dito ang 111 billion para sa flood control na sinabi na sa testimonya ni Yusek Bernardo ay lahat sangkot sa kickback at corruption. No? That's another fact. Another fact ay yung pagpondo ng unprogrammed appropriations. Nakasaad po sa Special Provision 1D ng 2025 General Appropriations Act para sa unprogrammed appropriations na maaaring gamitin ang mga unused reserve funds ng mga government corporations. No? Inanunsyo ng Department of Finance na gagamitin nila ang pondo partikular, ang excess reserve funds di umano ng PhilHealth para sa infrastructure projects. Tahasang labag po ito sa
PhilHealth Law at sa Syntax Law na nagsasabi na ang pondo ng PhilHealth ay para sa kalusugan lamang at hindi maaaring gamitin sa ibang mga kadahilanan. That's a fact. Naglabas po ang desisyon ang Korte Suprema. Ang Pimentel versus Office of the President, at dito po ay diniklarang unconstitutional nga ang Special Provision 1D at diniklarang unconstitutional ang naging pagkuha ng pondo ng PhilHealth at paggamit nito para sa infrastructure at iba pang mga kadahilanan. Isa pang fact ay inaprubahan at hindi pinigilan ng Pangulo ang unconstitutional at illegal na pagkuha ng pondo ng PhilHealth funds. Nakabatay po ang recitation of facts na ito sa official documents, official publications, General Appropriations Acts of 2025 at ang desisyon ng Korte Suprema, Pimentel versus Office of the President. Pangatlong parte ng complaint ay kaugnay sa direktang partisipasyon ng Pangulo sa insertion at kickback. Ayon sa testimonya ng dalawa, isang Zaldico at isang Yusek Bernardo, no? Pareho corroborate po ang kanilang testimonya at sinasabi nila na direktang inutos ni Pangulong Marcos ang insertion ng at least 100 billion pesos na proyekto sa DPWH budget para sa 2025 at ayon kay Yusek Bernardo sa kanyang testimonya ay nakatanggap ng at least 8 billion pesos na pinadeliver ng Pangulo at siya mismo ang nag-deliver ng 8 billion pesos na kickback para sa Pangulo. Kaya, again, nakabatay po ito sa mga testimonya na nasa public record, particular sa mga sessions ng Kongreso, ng Senado. Okay. Kaya po, malinaw po ang recitation of facts. Lahat po ito ay bumubuo sa betrayal of public trust, no, pagtataksil sa tiwala ng bayan. At hindi po biro ang pagtataksil na ito, hindi maliit na bagay dahil ang buong flood control corruption scandal ay naganap sa buong kaalaman, pahintulot at direktang partisipasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mismo. Yan ay betrayal of public trust, dapat siyang ma-impeach. Sufficient in substance po ang complaint. Maraming salamat po, Madam Chair. Does that complete your manifestation, Honorable Tino? Yes, Madam Chair. Thank you. Now we recognize the Honorable Ko. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, mga kapwa ko mambabatas at sa sambayan ng Pilipinong nakasubaybay, isang makatarungang pagbati sa ating lahat. Ayon sa Rule 3, Section 5 ng Rules of Procedure and Impeachment Proceedings ng ika-20 Kongreso, masasabing sapat ang nilalaman ng complaint kung mayroon itong una, recital of facts na nagpapakita na ang usaping nakalatag ay saklaw ng otoridad ng House Committee on Justice. At ikalawa, kung may recital of facts na nagsasaad sa mga ginawa o hindi ginawa ng akusado na nagresulta sa isang offense, or in this case, ang pagtataksil sa tiwala sa publiko o betrayal of public trust. Kaya naman po, Madam Chair, pinaninindigan namin na itong ikalawang impeachment complaint na inihain ni Namaza at iba pa laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay sufficient in substance. Hindi maitatanggi na pasado ang impeachment complaint na ito sa dalawang nabanggit na pamantayan. Una,
tungkol sa recital of facts na nakakasaklaw sa jurisdiction of the Committee on Justice ang impeachment complaint na ito, matatagpuan ito sa paragraphs 1 and 2 ng impeachment complaint. Pangalawa, ang recital of facts na nagpapakita ng mga paglabag ng Pangulo, partikular sa tiwala ng publiko na inaakusa sa complaint na ito ay makikita sa bahaging Statement of Facts at Discussion. To refresh lang din po, the impeachment grounds include betrayal of public trust. And this standard is read alongside the declaration in the 1987 Constitution, particular po Article 11, Section 1, which states, "Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives." Nakasaad din po sa kasong Gonzales III versus Office of the President of the Philippines ang isang appreciation kung ano ang sinasaklaw ng betrayal of public trust. Ito ay mag-include ng acts which are just short of being criminal but constitute gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, and gross exercise of discretionary powers. So maari po itong less than criminal but must be attended by bad faith and of such gravity and seriousness as the other grounds for impeachment. At inonote lang din po, hindi ibig sabihin na itong mga naka-enumerate, ito na po yung nilalaman ng betrayal of public trust. Pero ito ay ilustrasyon kung anong pwedeng nakapailalim ng betrayal of public trust. At dapat may standard nga na may bad faith and of gravity and seriousness. Kaya naman po muli, the complainants and we the endorsers find 3 acts that fall under this definition. Number 1, President Marcos Jr. adopted, implemented, and institutionalized a systematic scheme of corruption gamit ang tinatawag na baseline, balanced, managed, parametric formula as the official allocation mechanism for flood control and other infrastructure projects, thereby converting the national infrastructure budget into a centralized apparatus for plunder. Sa isang dokumentong nirelease ng DPWH Office of the Secretary na kapetsa ng July 2022, nakasaad doon na ang BBM parametric formula ay ginamit para i-prepare ang 2023 National Expenditure Program, kung saan ang managed portion ng formula ay may clause na nagsasabi na, and I quote, "Priorities of the leaders of the national government and the legislature will also be considered in the matter of infrastructure budgetary allocations," which allowed ang technical flood risk data ay ma-override ng priorities na ito at nagresulta sa paglustay ng pera ng taong bayan para magtayo ng mga proyekto sa area na di kailanman at di angkop sa lugar na kinatayuan para lang may makuhang kickback ang mga opisyal at kontraktor. Ang formula na ito ay hindi lang nakapangalan or nakapalayaw sa acronym ng Pangulo na BBM, pero siguradong dumaan din sa mata ni Pangulong Marcos Jr. at pinangasiwaan taon-taon. Meron pa nga pong declaration, Madam Chair, si incumbent DPWH Secretary Vince Dizon that they will phase out the Cabral formula in the future NEP preparations. Pumaldo dahil pinadulas ng DPWH sa ilalim ng Pangulo ang sistema ng nakawan na nakatago mismo sa proseso sa pagbabudget ng pondo ng bayan. Nakakasira sa tiwala ng Pangulo, ng publiko, ang pag-imbento ng isang modus operandi na nagbibigay daan sa nakawan sa kaban ng bayan. This is an impeachable offense. Number 2, President Marcos Jr. personally authorized the 213.8 billion pesos in unprogrammed appropriations releases from 2022 to 2025, which funded anomalous projects. Ito ay isang grave abuse of discretionary power na nakabigay sa Presidente under the Administrative Code and the General Appropriations Act ng 2024. Gusto ko lang pong i-cite kung anong nakalagay sa Administrative Code. Section 35, Chapter 5, Book 6 of this code mandates expenditures
from lump sum appropriations authorized for any purpose, for any department, office, in any General Appropriations Act, shall be made in accordance with the special budget to be approved by the President. Ito rin po ay nakasaad sa Special Provision Number 1 ng 2024 GAA under UA, explicitly providing that ang release ng UA ay subject to the submission of a request to the President and a special budget to be approved by the President pursuant to Section 35 of the Administrative Code. Wala pong lusot. Nakasaad sa mga binanggit nating probisyon sa batas na nasa Pangulo ang huling pasya para gastusin ang unprogrammed Naku po! Mas malala pa kaysa sa bastang-bastang paglipat ng Pangulo ng pondo para sa mga kaduda-dudang flood control projects, ginamit din ng parehong Special Provision Number 1 ng 2024 GAA para utusan ang PhilHealth na magsoli ng 89.9 billion pesos sa National Treasury, na inaming ginamit din para pondohan ang unprogrammed appropriations para raw sa infrastructure projects na di malinaw at di masilip ng lehislatura bilang sila ay nasa unprogrammed appropriations. Kaya naman po, ito ay actually dineclare ng Korte Suprema just this December 2025 na labag sa konstitusyon. Dapat ang Pangulo ay kayang pagkatiwalaan sa paggawa ng mga desisyon para sa kapakanan ng bayan, pero nakakasira ng tiwala ang pag-abuso niya sa paglipat pondo at paggastos para sa Aba mga ka-update, mukhang panibago na naman ho itong palabas niya itong si Reneco. Di ba mga nakaraang buwan, sinasabi nila wala daw sila, hindi nila i-impeach si Marcos Jr. Ganyan po kasi mga sinasabi ng mga yan. Pero ba't ngayon mga ka-update, bigla hong bumabaliktad itong lukarit na ito? Bakit bigla ho silang bumabaliktad dyan sa Pangulong Bongbong Marcos? Nakakabigla ho kasi. Di ba maang nakaraang buwan mga ka-update, sinasabi nila na hindi daw ho sila kumbinsido na nagnakaw si Bobong Marcos Jr. Bakit ho ngayon, ano yung action na ipinapakita ho nila? Di ba? Nakakabilib ho nakakapagtaka ba? Nakakapagtaka ho yung mga panibagong sarswela na naman ito mga nandyan sa bababang kapulungan. Di ba? unprogrammed appropriations sa mga proyekto na di na nga mabusisi sa transparent na talakayan sa Kongreso at maanomalya pa. Imposibleng di dumaan sa Malacanang ang mga desisyon sa paggamit ng UA. Direktang pananagutan niya ito at hanggang ngayon wala pa ring buong paliwanag sa pinagdalhan ng pera na ito. Pagbasag po ito sa tiwala ng publiko and thus an impeachable offense. At number 3, si President Marcos Jr. ay direktang nag-utos ng budgetary insertions na di bababa sa 100 bilyong piso. Direkta rin daw na nakinabang siya sa di bababa na 8 bilyong piso na ipinadala sa mga tauhan niya. Ito, kung napatunayang totoo, ang pinakamabigat sa lahat. Kailangan ungkatin to para mapatunayan sa dulo kung karapat-dapat pa bang makuha ng Pangulo ang tiwala ng publiko sa kabila ng lahat ng mga nagawa at di nagawa para masira ang tiwalang ito. Doon pa nga lamang sa ating mga kababayan dyan sa Cebu, kung hindi ho natin nakakalimutan, 70 to 80 katao ho ang nasawi dahil saan sa flood control na pinangako ni Bobong Marcos Jr. Tapos sasabihin mo magtitiwala pa yung taong bayan dyan. Paano pa magtitiwala ang taong bayan dyan, Reneco? Kung ginawa niya nga, tingnan nyo, ang dami hong naperwisyo. Hindi lang tao, pati hayop, lahat, pati kagamitan, mga kaabdita, naperwisyo ho dahil saan sa isang pamumuno ng isang weak leader. Kaya mga kabit, kung meron kayo naging comment or reaction sa ating tinalakay pinag-usapan sa comment section na lang ho natin ituloy. Kaya dito na ho natin tatapusin ng ating reaction video.